Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Paduano. At sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Grabe naman yan, mga brad. Ibang klase ho itong mga congressman na to. Tignan nyo naman ho, kahit malayo, mukhang masasarap ang kanilang mga linalantakan dyan sa picture na yan. Ang tanong lang naman ho natin dito, saan ho ba galing ang perang pinambayad nyo sa bill ng mga linamon nyo na yan? At dito rin ho sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang mga sagot nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga tirada nitong si Paduano kahapon dyan sa Tuwad Committee. At papanuorin ho natin at magbibigay din ho tayo ng ating reaksyon sa mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta doon sa mga nangyaring kabalbalan kahapon dyan sa Tuwad Committee. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Shoutout muna dito kay Ma'am Pamela ng Third Floor Studio. Palakpakan mo natin. Oo. Hindi ko natin malaman kung busy kasi si Madam busy. Nabibisiyan lang siya. Magkukulab talaga dapat kami yan Sige, next time Madam, collab tayo, collab. Ito na, mga kababayan. Di ho natin pwedeng palampasin na hindi mabati yung mga kababayan natin na napakatindi kong sumuporta dito sa PH Update. Dito kay Ma'am si Jen. Mega love shoutout po. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Nagulat ho tayo kanina 4-0 no? Dito sa 10,001. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin etong si Ma'am si Jen. Maraming salamat ho Napakalaking tulong ho niyan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Esther Michiwake. Isa ho siya sa mga kumbaga OG na dito sa PH Update. Kumbaga siya ho yung isa sa mga pinakaunang member ho natin dito. Tingnan nyo naman ho yung kanyang badge. Kulay gold na yan. Gold na ho yan. Maraming salamat Mama Esther Michiwake. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan na ho natin itong mga banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga bumanat sa kanya dyan sa Tuwad Committee. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. kasi inibitahan ka daw pro Attorney Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Ano ba yan? Sisipain pala kayo ni Tatay Diggs Hoy, Abante, Paduano. Paano ba yan? Yan na nga ba sinasabi natin, huwag kayong mag-angas dyan kay Tatay Digong. Kung gusto niyo siya papuntahin, sunduin niyo siya dyan sa Davao, mga brad. Pera nila. Wala na akong pera Ba't pamasahe ako doon? I am living on my retirement pay. I never... Kayo, taga Davao kayo. Lakin tayo. Kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. at sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Yun ang nami-mention natin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hoy, Paduano, unggoy ka daw. Mayayabang lang ho yung mga yan pagka nandyan sa Tuwad Committee. Pero pagka nakaharap po nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, naku, may kalalagyan yung mga walang yan. Sigurado, hindi naman ho makakapag-angas yan sa harap ni Tatay Digong. Mayayabang lang yan pagka hindi nakaharap si Tatay Diggs. Di ba? Pero pag nakaharap na ho yan si dating Pangulo Rodrigo Duterte, naku, mga duwag yung mga yan.
Lalo na yung si Paduano, yung mga ganyang klaseng congressman, pagka hinarap na ho sa kanila, itong si Tatay Digong, panigurado, bahag ho yung mga buntot ng mga walang yung congressman niya. Tignan nyo naman ho to. Tignan nyo naman ho yung mga yan. Talagang pinagpaplanuhan nila, di ba? Ito, oh, tignan nyo to. Oh, tignan nyo, pagkatapos ho ng TUWAD committee hearing, talagang pinagpaplanuhan ho nila yung susunod na hearing kung paano ho nila kakamadahin, ha? Kumbaga, paano nila aayusing ma-deliver yung mga TUWAD committee na gaganapin sa mga susunod na panahon. Tapos na hearing pero talagang ibang klase kayo, ha? Sa sarap ng pagkain nyo. Ha? Ibang klase kayo. Konting hiya naman ho, mga kongs. Ha? Yung mga kababayan natin, ang daming nagugutom. Tapos, pa-Chinese restaurant lang kayo. Nakananto ko, kanino pera yan? Ayan na naman, nagagalit na naman ako, ha? Kanino pera yung pinambabayad nyo dyan? Hindi na kayo nahiya sa sambayan ng Pilipino? Anak na to, wag kang gano'n, daming nagugutom. Ngayon, pagkatapos yung finlex yung mga Rolex at mga mamahaling sasakyan nyo, ngayon naman finiflex yun yung chinichibog nyo. Kaya nagtabaan na lang kayo. Tingnan nyo yung si Luistro, parang balyena na siya. Hoy, Luistro, hinay-hinay ka sa kain, ha? Oh, sa tingin ko, alam nyo kung sino kumukuha ng picture dyan? Yung Tingog Party List. Yung Tingog Party List, si Jude Asigre. Lahat ng tira-tira dyan, iti-take out nun. Imi-midnight snack niya. Naknan to ko. O, yan, tuloy natin. Yung taga saan yan? Kasi yung aktor na dyan, si Dan Nakakulong sa lahat Fernandez, ng mga abante sa resource Katagano. person. Kanya nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Sabihin mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man ho kahit isang balahibo sa katawan ni Tatay Digong ang makakapagpatindig dyan sa mga congressman na yan. Kung yan si Paduano na lang, ni isang buhok sa katawan ni Tatay Digong, wala akong tatayo. Tama siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Mga hindot pala kayo eh. Kayo, mga hindot pala. Grabe, ang tagal nyo nagdadadak-dak dyan sa tuwad committee. No? Yan lang sasagot sa inyo ni Tatay Digong. Wala man siyang sinagot sa mga argumento nyo. Pero etong tawa ni Paduano dito, ang sarap ng tawa niya, oh. Makakapag-milk tea na naman siya. Pero totoo nung bagong pasok yan si Luistro dyan sa House of Representatives, ang payat-payat niyan. Pero tignan nyo, mukhang balyena na siya ngayon, taba-taba na niya. Siguro yan ang kasama ni Jude Asigre. Nagtatanungan sila, anong ulam sa pantry? Anong ulam sa buffet? Taba-taba na niya, mukha na siyang balyena, di ba? Ngayon tignan nyo naman, sa sarap ng linalamon nila dyan. Habang kanino pera ang tanong? Ang toko, di na kayo nahiya sa sambayan ng Pilipino. Habang ang daming naghihirap, nagugutom. Habang baka yung para doon sa mga tumatanggap ng ng mga tupad, di ba? AIX, di ba? Yung mga congressman nyo hindi natin alam kung anong klaseng restaurant yan, pero mukhang Chinese restaurant. Mga galit sa China yung mga yan, pero chubichibog sa Chinese restaurant. Di ba? Yung mga may umiikot-ikot na lamesa na ganyan, yan eh. Mamamahalin ho dyan, hindi pa nga tayo nakatry dyan eh. Yung 10,001, pambibili natin ng Chinese restaurant. Makakasubok din ho tayo. Kaya salamat, Ma'am si Jen, makakapag-Chinese restaurant ako. Malaki-laki yun, 10,000 yun. Ito. Laki. Kay Mama na yan, kay Mama Michiwaka yan. Magcha-Chinese restaurant ako. Sino sasama? Magtaas ng kamay. Sasama ko kayo lahat. Diba? 10,000.
Baka 10,000 won yan, 4 na zero yan. Again hindi ko pinapakita yung para ma-encourage kayo magbigay. Okay na basta manood kayo. Wala akong problema. Isang nood lang, okay na tayo dyan. Kung i-share o kung ano man gawin nyo dyan sa comment section, maraming salamat. Tuloy natin ang ating talakayan. Ito talagang mga congressman na to. Si Delgra Mayor tuloy. nagbigay ng parang reply sa summon or sa ano na binigay. ng What was Quadcom. his reply? Si Tatay Digong na may request. Hindi ko alam yan. Bahala kayo dyan. Kasi nalagay sa ano na according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado pwede nilang kukunin kung gusto nila na imbitahan Ano na ka. sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? Nakakamiso talaga ito sa dati. Ay, sa mga sa bago matapos tong buwan. Ako. Magkakamitin greet tayo. Naku po. Makakadaupang ang palad na ata natin itong si Idol. Itong si Idolo. Di ba? Sana, mabigyan tayo ng pagkakataon. Hindi naman kasi basta-basta yan, di ba? Kumbaga, talagang pinagpaplanuhan dahil napaka-busy niyang si Tatay Diggs. Pero sana, mapagbigyan tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, syempre, aalagwa na etong si Congressman Rodante Marcoleta. Sinong nakamiss kay Kong Dante? Palakpakan ho muna natin itong ating isa sa mga magiting nating congressman. Huwag mo hong kalimutan. Attorney Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, at lahat ng nasa PDP laban na senator lineup at itong si Pastor Apollo Kibuloy sa 2025 senatorial election. Sila ho ang ating mga iboboto. Okay? Tuloy ho natin. Kay Kong Dante na ho tayo. Game. Yung pasabog nyo, wala naman Mamaya pa ako. Mamaya. Alis na ako rito. Dala-dala nyo Ay, nakita ko na. Dala-dala nyo po Ay, hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba, hindi dumating si Pangulong Duterte. Oo. Doon sa patawag na Quadcom, hindi ba? Kahapon Opo, nagagalaitin nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi siyempre daw anya, doon nga ako, nagtataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po. So, yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang Pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan, ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi, sa dyaryo ko lang nakuha ito. Ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry
in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Ay doubt merong May pagdududa. Duda. Oo, kung Oo. totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun. Eh, kayo naman, i-translate nyo ng mahusay. Ulitin niyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng ano eh. Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. sige po, sige. Sabi niya, Aha. he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Pala. Na siya ay duda sa integridad Integridad ng ng Quadcom sa layo sa paggawa nung Kulang eh, kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa Yung sa integridad. Yan, ng Quadcom. Oh, Yung independence. dati na Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. Oh, at sa kanyang pagiging malaya. Ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? BT. Hindi ba ko ano eh, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kong. Oh, kasi tatlong ano eh. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. Walang kinikilingan. walang May pagdududa sa kinikilingan. integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. O yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. Ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganun, ano? Strategiya, no? Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, i-charge, ganun, Kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya naman ginawa. niya ginawa. O, yun ang una. Bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo ngayon eh, kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh. Na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo, tama Parang kayo. siya yung messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. O, yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, Ano naman eh, yung mga katwiran naman na yun ni Tatay Digong, talaga namang valid yun. Base sa kahit sa ating mga obserbasyon dito sa mga sinagawang hearing diyan sa Quad Committee, talagang wala hong integrity yung yung Quadcom, no. Kitang-kita naman kung paano sila manermon, kinakausap po nila yung mga resource person bago isalang diyan sa pagdinig. Doon pa lang nabahiran na. Kung sanang inayos nila yan tapos hindi sila alasiga diyan sa pagdinig na yan, malamang sa malamang wala man nung problema, baka pati tayo encourage natin yan si Tatay Diggs. Sige, si Tatay Diggs, daluho kayo dyan para makita nila hinahanap nila, di ba? kung sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Markado na yung dalawa. Markado na itong si Fernandez at itong si Abante dito kay Sir Jen. they have been vocal in their position that Duterte should be held liable for the crime of willful killing Nako, ang tindi nung kanyang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa yung nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May Nakapagbigay ka na ng deklarasyon na may kasalanan talaga and the former president should be held responsible for the crimes.
So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May nauna silang desisyon na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito sa tunay na korte, Ay, nako, oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court ko, wala. Merong kategoryan, yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Aha. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, pati yung pananalita mo, kinakailangan magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong bias na maaring Ang pagkiling sa isang panig. maaring ano? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Oo. Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. Klase naman pagpapaliwan. Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo di ba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Pananamit. Talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Pagbayan, pagkabayan. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong congressman na banting sinasabi nila? At Wala na ho. Ano na to, kumbaga, balagbagan na ho. Diyan sa House of Representatives, balita ho natin, talaga nagkakagulo na ngayong mga panahon dyan. Diyan sa House of Representatives, yung mga congressman na yan, yung mga nakapaligid kay Tambalusos, sila na daw ho ngayon, nag-aaway-away dahil dyan sa Tuatcom na yan. Dahil bulilyaso ang inabot, dahil doon sa pagbidabidahan ng dalawang congressman. Nakita nyo naman ho kung paano sila nagtratohan kahapon, talagang kulang na lang magsigawan. Kasi ano pa rin naman yan, may kanya-kanya pa ring agenda yung mga yan. Kahit nakikita nating ang dating parang united sila dyan sa Tuatcom. Hindi ho totoo yun. Pagka naniwala ho kayo na united sila doon sa Tuatcom, hindi ho totoo yun. Kumbaga, lang yun. Yun lang yung pinaka nila, doon lang sila, yung bagay na yun, pare-pare silang magbebenepisyo. Pero yung kanya-kanya nilang politika, hindi ho magkakaparehas yan. Hindi ho magkakaparehas ang politika. Kasi, ang common denominator nila, pagka si BP Sara nakaupo, ligwak ho silang lahat yan. Kahit mga gobernador kayo, may kalalagyan kayo sigurado. Yun lang ho, pagka nakawala ang merong nakalusot na Duterte sa 2028, yari ho lahat yung mga yan. Yang si Luis Torre, naku papayat ka madam. At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko Okay. po yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Kong. Hindi siya po pwede din sa Barkado court na, no? neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabatas sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi po sila Oo, korte, ba't Kong. nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, Oh, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. High-tech po, nakikinig ngayon yan, Oh, Kong. ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. O sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa, opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, Oo. that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig, tweet, Kong. ang Oho. layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate
nung batas na kung tawagin ng Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag ganun na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka ganun, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa... Ganito yung nangyayari. Sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Nako. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin i-draw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Sabi niya, kasama ito sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Opo. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan, balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama Yun, opo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya pigilin ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga... Kumbaga itong si Tambaluslos, nung mag-re-resume ho itong 19 Congress. Ano ho yun, desperado na ho talaga siya. Pati yung mga kasama niya dyan sa House of Representatives, desperado na ho sila na talagang wasakin itong mga Duterte na to. Kasi talaga hong may kalalagyan yung mga politiko na yan pagka naging presidente itong si VP Sara. Pero kasi naman dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging siya ho, hindi niya na ini-encourage na tumakbo ng pagka-presidente o kumbaga tapos na yan. Pagkatapos niyan, Sara, manahimik ka na, di ba? Yun ang gusto nitong si Tatay Digong, mag-ano ka na, mag-business ka na lang.
yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence? Well, sa statement na yun to, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay ang mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, Oo. yung sino ba yung kaibigan mo, si sino yan? Benny. si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda, Abante, Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Ako, bigla ka ako naawa kakapon. Ano nga gawin natin halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Eh, ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. So, sabi niya, Ay nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Opo, Yes, katunayan niya, si Colonel Acierto, hindi niya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako sa... Kiniklear ako eh. Kiniklear ako. Hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Oo. Bigla may Sumagot sumigaw. agad na, Your Honor, Hindi, teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement, oh. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong Hindi ako involved. hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Oo, yun, ako. Pasigaw pa eh. Nanigaw. Ito yung nakakatawa dyan eh. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Yan eh. Kaya ang pagkakaintindi mo, Oo nga. Oo. but it does not follow. Sabi Tama niya, po. no? Oo. Bakit daw? Bakit daw? Meron bang ganun? Hindi. Yung judge ba gagawin sa iyo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang naglalaban, yung dalawang abogado. oo. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality Oho. of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Oo. Hindi yan ang totoo. Oo. Yan ang sinabi niya, ha? Oo. Hindi lang sumagot yung Benny... Mahimik na lang. Hindi na- Mukhang mabait nga si Benny ko ngayon. Mabait. Oo, kung ikaw si Benny Antiporda. Oo. Halimbawa, ako si Benny Abante. Oo. Abante. Si Benny, si Ginong ano, Nagkakabiyakos-biyakos. Oo. Sino ba yung Si Karaps po. Oo. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Sabi nga. Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? Oh, ayun na. Oo. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Yung, paano mo nasabi? Dapat, diba? Oo nga, oo. Ini sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte, Oo. ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Aha. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Aha. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa. Oh, yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Mhm. Oh, meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro So, lang po. paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Aha. Walang due process eh. Eh kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Oo. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Yun. Oh. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam ko, nakagawa na sila ng isang Opo, batas eh. mayroon na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operation sa Pilipinas. Hindi Kong. lamang yun. Meron silang House Bill 10986. Anong isang araw tama po? Extrajudicial killings. Oho. Ngayon, na-file nila ito noong October 11, 2024. So, hindi tapos na. Opo. Meron ng... wag na natin munang pasadahan itong House Bill 10986 sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin. Pero isang episode ito eh. Tama o po. baka 2 episode ito eh. Mahaba-haba yan, oo. Pero, kung totoo ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Oo. Ba't tayo mo pang tumigil? Oo nga. Correct. Wala nang rason. Tapos na eh. Eh mukhang... Bakit tinanong na naman yung driver ng dating Pangulo? Meron ako na. Opo. Si Benaventura. Si Benaventura, Kong. Oo, wala silang nakuha doon sa tao. Oo, hindi magaling sumagot. Malinaw pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasipayo ata yung abogado, si Congresswoman Luis Troy yata yun. Opo. Tontuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala siya nakuha eh, zero. Opo. O edi ka, dahil sa napakabait ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Opo naman, sabi niya. Opo. Kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte, Opo. between 1 and 10,
10 being the Highest. The highest. Opo. Anong grado ibibigay mo? 10 po. Talaga bilib ka, ha? Oo. Eh di pati buhay mo kanya ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Aha. Ay. Opo. Eh di pwede ka rin magsinungaling kanya. Yun ang Dahil sa kanyang- bilib mo. Yun ang kanyang konklusyon. Hindi, kasi in English niya So you can also do some misrepresentation before this committee. Only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa. No? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa ano niyang Opo. between one and other, yung defense counsel. Nakaharang agad yun. Your Honor, Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor. Titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Wala na connection eh. Aha. Eh dahil nga walang abogado doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh. Kung itataas natin kung palalaliman natin ito, kung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palasyos yung premise niya. Walang connection yung pagsisinungaling Galing ni Kong at Dante, saka no? yung Paano pagka nagsama itong si Kong Dante at itong si Attorney Vic, di ba? Napakahusay ho niyan sa Senado. Dalawa ho nga malupit na abogado, papasok dyan. Datingan yan, na rockstar yan, dalawang yan. Di ba? Lahat ng haharang-harang na may plate number 7 na may puting sakyan. Kailangan sila ang ibinamanon itong dalawang senador na to pagka nagkataon. Pwede niya sabihin Your Honor, yung pulis, halimbawa, kung makikipagpilosopuhan siya dun sa abogada, Your Honor, di ko naman po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Ngayon, kung halimbawa po, may umahanap sa kanya, halimbawa, alam ko babarilin siya, alam ko kung nasaan siya, magsisinungaling po ako talaga. So depende po Depende sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon Ganun Pero pala i-connect mo, yung paghanga ko sa kanya at pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun Either pumasok ka dun sa mga tinatawag na mga yung tinatawag na false dilemma policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talakayan Hindi na dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Dahil wala siyang nakuha Zero ang malungkot kasi doon, Ano Kong. tatanong natin sa publiko ngayon? Di, Kong, ang malungkot. Baka tayo mapalayo. Dagdag ko lang, Kong. Ang malungkot kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer. Nakabawal mag-ano bawal mag-coach Sumagot yung abogado Ayaw ng nga palapitin mga yung- witnesses. Wala nga due process Hindi magbulong, Ilang bawal beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila. Hindi qualified na judge yung apat. Opo, hindi. Kaya wala tayong makukuha rito Hindi abogado Una, hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala, ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Paano magro-ruling yung isa? Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules, Kong. Doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Ayun ang kanilang laging na... Kaya nga nagtataka ko, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Ginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya nga Hindi yung papauwi. isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worst, unduly induce them to say something not true. Ito yung subordination. Diba? Subordination. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag mo. Kamukha nung tinanong. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik nga. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Kung siguro yun. Ano po yung totoo, Your Honor? Ipaliwanag yung Paano mo nalaman na yan ang totoo? Yun lang, bias na bias ka na Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot Kapag ikaw ay sumagot at tinamaan ang kanilang yung kanyang ere. kukulong kita. Meron bang ganito?
nagsisinungaling ka. Hindi yan kasang-ayon doon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Oh, Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magro-ruling? Oh. Iisa nga lang yung puntirya. Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Oho. Alam naman maglaban-laban yung apat na yun. Maging itong si Congressman Rodante Marcoleta, at hindi lang naman yung si Kong Dante, maging yung mga kasama natin dito sa PH Update at yung mga sumusubaybay dito sa Quadcom na to sa social media, alam mo nila na may script. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh. Ano sasabihin ng isa? Huwag mo kung... Chairman din ako. Pare-pareho lang tayong chairman dito. Vice chairman. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away Oo nga sila? po, nagsasagutan din sila. Teka muna, ako muna ka niya eh. O, di ba? Oo. Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito, Paano resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi na kanilang dapat yung inadequate legislation. dapat huminto na lang sila sapagkat Oo. may sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. Oo. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng ito, Barem-Black versus United States, ano? 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang ang gawain niya. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag nito eh. Yun yung korte, ano. Itaga, Ilocano mo nga ito para maintindihan. Ibisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukuno mga abogado na wala namang... Mas naintindihan nyo Sus, yung Mario, English Joseph na niyan, buhay ito. Kong eh. Ha? Mas naintindihan Ulitin nila. natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang eh, or Kawalan ng appropriation batas eh. o maglaan ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng Manghimasok manghimasok Yan. sa kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, ibang exclusive province. Doon Ibang lamang branch sa ng government. jurisdiction yan. wala kasi mga Tagalog na ako eh. Pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya, Kong. Medyo maganda sa Kapampangan yan eh. Kamalyaring magmurit-muritan. Sabi. Yun. Iba talaga, iba. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ito yung ano eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung Galing, legislative galing power. Galing. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot natin. inquire Tapusin into na natin matters to. that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what Galing, exclusively galing. belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Paano pa natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Ibalik mo di sa ba? kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Oo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, Opo. bahagi na ng ating mga batas na sa pilitang tatanggapin natin Opo. at susundin natin. Yun ang pasya ng O sila ano sinusundan nila? Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang